Ang mga naging masamang lalaki ay alam na ang pagtatapon at pagpapabaya ay normal, at ang pag-iwan sa asawa't anak ay basic. Kaya't kung mahuli ka, putol na braso o binti ay magaan pa. At ako, kakapasok lang sa isang masayang kwento bilang masamang supporting character. Bigla akong hindi napigilan, nakipagrelasyon sa isang maputing at magandang random na babae, at nagkaanak pa ng isang matabang lalaki. Ngunit ng isang taon na ang anak, dumating ang sistema. Pinaalalahanan ako nito na ako ay masamang supporting character. Pinilit akong bumalik sa pangunahing kwento. Dahil wala akong magawa, nagsinungaling ako na may cancer ako. Nag-iwan ng sulat sa ina at anak at nawala ng walang bakas. Pagkatapos, lumipat ako ng lungsod. Buong puso kong ginampanan ang papel ng unang aso ng pangunahing babae. Sa bandang huli, pumayag na ang pangunahing babae na dalhin ako sa kanyang pamilya. Ngunit nang buksan ko ang pinto, nakita ko ang nakaupo sa loob ay ang magandang random na babae na aking pinabayaan. May hawak siyang isang kalahating laking anak na lalaki. Ang kanyang mga mata ay malabo, walang pokus na tumingin sa akin. Ang pangunahing babae ay maingat na nagpaalala sa akin, ang aking bayaw ay namatay kamakailan, at ang aking ate ay umiyak hanggang mabulag. Ang balo ay baliw ngayon, huwag mo siyang gambalain. Matapos marinig ang sinabi ng pangunahing babae. Biglang blangko ang isip ko. Paanong ang random na babae na nakasama ko noon ay ate ng pangunahing babae? Nang marinig ng sistema ang tanong ko sa isip, nagulat din ito, ano? Ang random na babae na nakasama mo noon ay si Liruyan. Tumango ako ng mabigat. Ang sistema ay gulong-gulo sa pag-ikot. Galit itong nagsabi, hindi ba ito purong gulo? Hindi siya random na babae. Siya ang pinakamalaking kontrabida sa aklat na ito. Hindi pwede. Hindi ka dapat matuklasan ni Liruyan ngayon. Kung hindi, magulo ang lahat. Sa paningin ng pangunahing babae, ikaw ay isang mapagmahal na lalaki. Huwag mong hayaang malaman niya na dati mong sinaktan ang kanyang ate. Habang nakikinig ako, hindi ko sinasadyang tumingin sa bata na nasa bisig ni Liruyan. Ang bata ay dapat 2 taon na ngayon. Mapula ang kanyang pisngi. Mukhang maayos na inalagaan. Tanging ang malamig na mukha na namana sa kanyang ina. Nang tumingin ako sa kanya, siya ay nagtataka ring kumukurap na nakatingin sa akin. Sa oras na yon, si Liru Oxy ang pangunahing babae ay humawak sa braso ko. At malambot na sinabi, ate, dinala ko na ang boyfriend ko. Ang pangalan niya ay Jiang Baida. Nang marinig ni Liruyan ang pangalang ito, sa wakas ay gumalaw ang kanyang malabong mga mata. Naalala ko na noong nagkasama kami ni Liruyan, ginamit ko ang tunay kong pangalan bago ako pumasok sa libro, Jiboda. Hindi naman siguro ako matutuklasan. Napansin ni Liru Oxy ang katahimikan ko, hinila ang manggas ko at sinabi, mag-hello, ito ang ate ko, si Liruyan. Sa pagkakataong iyon, mabilis na pinalitan ng sistema ang boses ko. Parang normal ito sa iba. Ngunit hindi marinig ni Liruyan ang tunay kong boses. Huminahon ako at bumati. Magandang araw, ate. Nang marinig ni Liruyan ang hindi pamilyar na boses, sa wakas ay inalis niya ang tingin. Malamig na matapos bumati, umupo kami isa-isa. At si Liruyan ay nakaupo sa tapat ko. Dahil sa prinsipyong mas maraming sasabihin, mas maraming pagkakamali, tahimik akong umupo at nagkuha ng pagkain. Pilit kong binabawasan ang presensya ko. Ngunit sa susunod na segundo, sumimangot si Liru Oxy at sinabi sa akin, may seafood ito, allergy ka sa seafood, hindi mo ito makakain. Hindi malakas ang boses niya. Ngunit malinaw na umabot sa tenga ni Liruyan sa kabila. Patuloy na sinabi ni Liru Oxy. At naglagay pa ng isang piraso ng inas ng manok sa akin. Kumikislap ang kanyang mga mata, hindi ba mahilig ka sa manok? Masarap ito. Allergy sa seafood, mahilig sa manok. Ang mga bawal at paboritong ito ay alam lahat ni Liruyan. Dahan-dahan siyang huminto sa pagkain. Parang nakalimot siyang kumurap, walang pokus, kulay abong mga mata ay matamang nakatingin sa akin. Bagamat alam kong bulag siya ngayon at hindi talaga makita ang mukha ko, kinilabutan pa rin ako sa kanyang tingin. Sa kaba, hiniling ko na sana ay mabawasan ang pagsasalita ni Liru Oxy. Ngunit si Liru Oxy ay naghanap sa paligid ng mesa. At nakita ang sweet and sour ribs na madalas kong kainin. Gusto na naman niyang magsalita. Sa gulat, hindi ko na inisip pa, sa ilalim ng mesa ay sinipa ko ang kanyang paa. Ngunit parang walang naramdaman si Liru Oxy, gusto pa rin kunin ang ribs. Sa inis, sinipa ko siya ng 2 beses pa. Hindi pa tapos ang kilos ko, ang buong mesa ay tahimik. Sa wakas ay nagsalita si Liruyan. Ang kanyang tingin ay maligaw, walang pokus, ngunit ang boses ay kalmado, Ginoong Jiang. Nasipa mo ako. Nalipat ang atensyon ni Liru Oxy, hindi na niya pinilit ang ribs. Tumingin siya sa amin. Hindi ko inaasahan na mali ang nasipa ko, desperadong pumikit ako. Sa wakas, naiwalang sabi, pasensya na, hindi sinasadya. Hindi ako sinagot ni Liruyan, basta malamig na tumayo dala ang anak at sinabi, kayo na ang magpatuloy sa pagkain. Oras na para pakainin ang bata. Pagkatapos, dinala siya ng yaya.
Mula sa bintana, nakita ko siyang sumakay sa isang mamahaling sports car. Noong una, wala akong kaalam-alam sa dating mundo. Isa akong mahirap na probinsyano, ngunit matapos ang panahong ito ng paghihirap sa malaking lungsod, nakilala ko na rin ang ilang mga mamahaling brand. Habang pinapanood si Lee Ryan na sumakay sa sasakyan, pakiramdam ko nakita ko na yon dati. Pagkatapos mag-isip ng matagal, naalala ko kung saan ko ito nakita, noong araw na magkasama kaming lumabas ni Lee Ryan. Noon, kakapasok ko pa lamang sa aklat, walang alam sa mundong ito na bago sa akin. Alam ko lang na nasa loob ako ng aklat, walang sistema, walang espesyal na kakayahan. Wala akong magawa, kaya nagpasya akong mamuhay na lang dito. Ang unang tuntunin ng kaligtasan ay iwasan ang mga taong maaaring bida. Kaya, iwasan ang may magagandang pangalan. Iwasan ang mga sobrang mayaman, iwasan. Iwasan din ang mga sobrang kaawa-awa sa tabi ng kalsada. Hanggang sa isang araw, habang naghahatid ako ng pagkain, pinagtulungan ako. Naging duwag ako at tiniis ang hiya. Si Lee Ryan ang tumayo para ipagtanggol ako. Noon, bumaba siya mula sa sports car na yon. Pero noong panahong iyon, hindi ko alam ang halaga nito at nagtaka pa ako kung bakit walang bubong ang sasakyan. Siyempre, upang hindi siya masaktan, hindi ako nagtanong at tinanong ko lang ang kanyang pangalan. Sinabi niya, Lee Ryan. Isang pangkaraniwang pangalan, medyo natahimik ako. Tinanong niya ako, bakit hindi ka lumaban kahit ganoon kanya ininsulto? Matapat kong sinabi. Dahil suot niya ang Nike at Adidas, mukhang mayaman siya. Hindi ko kayang makipag-away sa mayayaman. Wala akong magawa, kailangan ko iwasan ang mayayaman, pero iyon lang ang mga brand na kilala ko. Natigilan si Lee Ryan, napatawa ng mahina at saka mahinahong. Tinanggal ang jade bracelet sa kanyang pulso. Napansin ko ang kanyang galaw at nagtanong, bakit hindi mo na isuot? Sabi niya, peke. Gawa sa salamin, ayaw ko na isuot. Tumango ako ng may pag-unawa. Dahil madalas din akong malinlang at bumili ng pekeng produkto. Sa puntong iyon, lubos akong natahimik. Pagkatapos ng lahat, ang taong bumibili ng pekeng alahas, paano magiging bida? Pero kung ngayon, ko titignan muli ang bracelet na yon, puro kulay at mataas na klase ng jade, isinuot niya ito ng direkta. At ang kanyang damit na walang logo ay custom-made na haute couture. Pagkatapos, sa mas malalim na pagkakakilala sa kanya, nalaman ko na siya ay katulad ko, isang mahirap na manggagawa. Laging inaapi ng boss, madalas mag-overtime, walang espesyal na karanasan. Pangkaraniwan ang pangalan pero napakaganda ng kanyang mukha. Hindi ko ito pinansin noon. Dahil maraming magagandang babae sa mundo, hindi naman lahat ay bida. Kaya, nagkaroon ako ng relasyon sa pangkaraniwan ngunit nakakabighaning ekstra na ito. Siya ay mabait, matalino at maunawain. 3 taon kaming masayang magkasama. Pero noong 1 taon ang anak namin, natuklasan kong may sakit ako na walang lunas. Sa sandaling iyon, lumitaw ang sistema. Sinabi niya na ako ay masamang suportadong karakter, at ang sakit ay bahagi ng aking papel sa aklat. Ang tanging paraan upang gumaling ay bumalik sa pangunahing kwento. Galit na galit ako, gusto ko siyang tawaging kidnapper. Ang sistema, na may konsensya, ay nagdagdag. Pagkatapos ng misyon, bibigyan kita ng 1 bilyon at ibabalik ka sa iyong dating mundo. 1 bilyon? Nanlaki ang aking mga mata. Kami ni Lee Ryan ay nasa ilalim ng lipunan. Hindi pa nakakita ng ganoong kalaking pera. Kung magkakaroon kami nito, kami ni Lee Ryan, hindi na kailangang yumuko para sa ikabubuhay. Kaya, para sa lunas. At para sa pera, nag-iwan ako ng liham paalam sa mag-ina at nagpagamot. Babalik ako kapag gumaling na ako. Simula noon, pinalitan ng sistema ang aking pagkakakilanlan. Pinalitan ang lungsod at nagsimulang maging sunod-sunuran sa pangunahing babaeng karakter. Samantala, si Lee Ryan sa mahabang panahon ng aking pagkawala ay naisip na nabigo ang aking paggamot at namatay na ako. Ngunit ngayon, nagkataon lang na nagkita kami muli. Nalulungkot din ako. Natatakot na mabigo ang misyon. Pagkaalis ni Lee Ryan, naging mas magaan ang atmosfera sa hapagkainan. Pagkatapos ng pagkain, nagustuhan ako ng mga magulang ni Liruksu. Inimbitahan nila ako sa kanilang bahay. Tumango rin si Liruksu at sinabi, sakto, kailangan ko ring umuwi para kunin ang mga gamit. Wala akong magawa kundi sumang-ayon. Ngunit nang makarating ako sa kanilang lumang bahay, nakita ko na naroon din si Lee Ryan. Bagaman bulag siya, hindi niya kayang iwan ang trabaho. Ang lahat ng bagay ay kailangan niyang pakinggan mula sa kanyang katulong. Habang nakikinig si Lee Ryan, maingat niyang isinuot ang damit ng kanyang anak at ikinabit ang mga buttons. Si Kian ay nakikinig sa ulat ng katulong. Inaantok na, naglalaro sa labas, pinalabas na lang ni Liruyan. Pero hindi pa siya marunong maglakad ng maayos, parang pasuray-suray, at ayaw pang paalalayan ng mga katulong. Nang makalabas, itinulak ni Chen ang Thor, bumubulong ng mga maikling salita. Huwag-huwag, habang nag-aaway, tila babagsak na naman.
Ako naman ay kusang lumapit at binuhat siya, biglang tumigil ang boses ni Chen, tila natigilan. Nagpaumanhin ang katulong, paumanhin, Ginoong Jiang, natatakot ito sa mga estranghero. Karaniwan, pinapayagan lang ang panganay na babae. Pero sa susunod na segundo, hinawakan ni Chen ang damit ko. Pumikit at bumulong, gugusto. Lahat ay natigilan sandali. Nagmaktol si Liu Ruoxue at tinapik ang noo niya. Noong nakaraan, gusto kitang yakapin pero ayaw mo, pero sa kanya'y napakamalapit mo. Tumawa ako ng pilit, hahaha. Baka magkapatas tayo ng ugali. Hindi na ginala si Liu Ruoxue, pinitik lang ang pisngi ni Chen. Sa pagbalik, naghanap ako ng bagay, pumikit si Chen saglit, saka muling tumingala. Tiningnan ako ng mga matang parang ubas. Masyadong maraming beses niya akong tiningnan, medyo kinakabahan ako. Kilala ba niya ako? Hindi posible noong umalis ako. Wala pa siyang 1 taon, hindi siya makakaalala. Pero kasunod, kumuha si Chen ng maliit na litrato mula sa bulsa. Tumingin ako. Ito ay isang side view ko, malamang kuha noong kasama ko si Liu Ruyan. Hindi pa marunong maglakad o magsalita. Lalo na't kilalanin ang malabong larawan. Hindi kami mahilig sa litrato ni Liu Ruyan, kaya kakaunti lang ang naiwan. Nagtanong pa ako, nakakita ka pa ba ng ibang litrato? Bahagyang naintindihan ni Chen. Umiling, galit, nanay. Kuripot, ayaw ipakita. Pagkatapos, huminga ako ng maluwag, buti hindi niya nakita, kung hindi baka makilala na ako. Habang nagsasalita, may yabag sa likod. Tapos na si Liu Ruyan sa trabaho. Agad lumabas para hanapin ang anak. Nang makitang may bumabuhat kay Chen, nagulat siya, pinapayagan mo ba ang katulong na buhatin ka? Nagpaalala ang katulong ng hiya, panganay na babae. Hindi katulong, nobyo ni Ruoxue. Nagtaas kilay si Liu Ruyan nang hindi makapaniwala. Iniabot ang kamay kay Chen, lumapit kay nanay. Pero ang laging kumakapit kay Liu Ruyan na si Chen. Sa pagkakataong ito ay hindi lumapit. Umiling siya at lalong sumiksik sa aking yakap. Sabi niya, huwag. Pumikit si Liu Ruyan. Medyo seryoso ang tono, Chen. Lumapit. Sa ganitong sitwasyon, tumayo ako. Dinala si Chen palapit kay Liu Ruyan. Pagkaabot ko sa bata, bumalik si Liu Ruoxue. Hindi man lang kumusta kay Liu Ruyan, dumiretso sa akin, hindi napansin na nang dumaan siya sa tabi ng kanyang ate. Nanigas ang ekspresyon ng ate. Kumindat si Liu Ruoxue, by dae. Sa tingin mo, may pinagbago ba ako ngayon? Habang naguguluhan, umiti si Liu Ruoxue at nagpaliwanag. Ngayon ay gumamit ako ng pabango na bigay mo sa akin. Biglang dumating ang masamang pakiramdam. Siyempre. Sa susunod na segundo, narinig ang mahinang boses ni Liu Ruyan, Ginoong Jiang. Saan mo binili ang pabangong ito? Bakit pareho ang amoy ng ibinigay ng asawa ko? Mali ako. Si Liu Ruyan ay hindi lang mabango ang ilong, magaling din sa memorya. Sa kritikal na sandali. Kailangan kong magpanggap na tanga, tanong sa kanya ng natural, baka binili ko sa isang api ng 29.9 yuan. Kailangan mo ba ng link? Walang imik si Liu Ruyan, muling naging walang ekspresyon. Malamig na sabi, hindi kailangan. Tama rin. Ngayong iba na si Liu Ruyan, malamang hindi na niya pinapansin ang mga murang bagay. Siyempre, si Liu Ruoxue ay malamang hindi rin pinapansin ang mga ito. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit ako nakuha si Liu Ruoxue. Sa huli, ito ay dahil ginaya ko ang template ng bida. Noong una, gusto ng bida na magtrabaho sa ibang bansa. Nag-away sila ni Liu Ruoxue at naghiwalay. At ang misyon ko ay gayahin ang bida, pumalit sa kanya. Pag-uwi, nagsimula akong mag-browse ng mga trabaho sa iba't ibang api. Ilang araw akong nag-resign. Kailangan ko agad ng bagong trabaho. Habang nag-iisip, nakita ko ang isang lokal na trabaho. Trabaho ay nutritionist. Ang detalye ay mag-alaga ng 2 taong gulang na bata. Responsable sa pagkain ng bata araw-araw. Ang bata ay sobrang mapili sa pagkain, kailangan ng aplikante na matyaga. Meron akong sertipiko bilang isang nutrisyonista, habang nakikita ko ang mataas na sweldo at magagandang benepisyo sa tabi. Para mahabol si Liu Ruoxue, nagsanay ako sa pagluluto hanggang sa makuha ko ang sertipiko ng nutrisyonista. Pagkalipas ng ilang araw, natanggap ko ang interview. Sa interview, maraming propesyonal na tanong ang tinanong sa akin. Nang masagot ko ang lahat ng tama, sa wakas ay tumango sila. Pagkatapos ay binigyan ako ng address, sinabing doon ako magpapa-final interview. Nag-alala ako sa mahigpit na proseso. Habang sumakay ng taxi, pagdating sa villa area, may gwardiya na personal akong pinasok. Ngunit habang tinitignan ko ang pamilyar na ruta, dahan-dahan akong napaisip. Hindi ba ito ang lumang bahay ng pamilya Liu? Habang nag-iisip, binuksan na ng gwardiya ang pinto. Tumingin ako at nakita sina Liu Ruyan at Chen na nakaupo sa loob. Pati 2 katulong. Magkabilang dako ang upuan ni Liu Ruyan at Chen, tila may pinagtatalunan. May katulong na may dalang maliit na mangkok, maingat na inaalok, munting binata. Kumain ka na.
Diretsong hinampas ni Chen Chen ang mangkok, nakasimangot. Huwag, diretsong nahulog ang mangkok sa sahig, kumalat ang pagkain. Malamig ang mukha ni Liu Ruyan, Chen Chen, kung hindi ka kakain, magutom ka. Hindi siya natakot ni Chen Chen, sa halip ay nagmamadaling nagsalita ng buong pangungusap, nandito si tatay. Hindi ako magpahinga. Pagkarinig, tumahimik ang lahat ng katulong. Nang marinig ni Liu Ruyan ang tawag, panandali ang nagliliyab ang mukha, pagkatapos ay malamig na sinabi. Hindi ka gusto ni tatay. Narinig ito ni Chen Chen, nanlaki ang mata at tumutol. Hindi ka rin gusto ni tatay. Ikaw hindi mo siya mahanap. Nasasaktan si tatay sa ospital. Pagkarinig, namula ang mata ni Liu Ruyan dahil sa inis ng kanyang anak. Malabo ang kanyang paningin, pumikit siya na nanginginig at sumakit ang kanyang mga mata. Ngunit walang luha na bumagsak. Naubos na ang kanyang luha noong natagpuan niya ang medical certificate. Natapos ang pag-aaway ng mag-ina nang pumasok ako. Kinilala ako ng katiwala na gulat. Ginoong Jiang, bakit kayo narito? Hindi ko inaasahan na ang recruitment na ito ay gawa pala ni Liu Ruyan. Gusto ko sanang lumayo sa kanya para hindi magkamali. Ngunit nang makita ko ang pag-aaway ng mag-ina at ang mukha ni Chen Chen na namumula, ayaw kumain. Napangiti ako sa loob at medyo naawa, kaya sinabi ko sa katiwala na ako'y nag-apply. Lumingon din si Chen Chen sa akin. Tumingin siya sa akin, tumigil ang kanyang galit na mukha. Nang lumapit ako, naging medyo gulo siya. Tahimik niyang itinulak ang mangkok sa ilalim ng mesa para hindi ko makita. Nakakatawa, sabi ko. Bakit ka nagagalit kanina? Hinawakan ni Chen Chen ang manggas ko, sinisi. Hindi ako galit. Si nanay ang galit. Si Chen Chen ay hindi masamang ugali. Narinig ito ni Liu Ruyan at muli siyang suminga. Nang malaman ng katiwala na ako'y nag-apply, agad na sinabi. Kumain pa ang munting binata. Sumama muna kayo sa akin sa kusina para mag-ensayo. Tumango ako. At tumayo para pumunta sa kusina. Hindi nagsalita si Chen Chen, parang maliit na buntot na sumunod sa akin. Pagkaraan ng ilang sandali, nagluto ako at inilabas para pakainin si Chen Chen. Nang matikman niya, lumiwanag ang kanyang mga mata, at sa wakas ay naubos niya ang isang maliit na mangkok. Tuwang-tuwa ang katiwala sa akin, ngunit nag-alinlangan pa rin at nagtanong kay Liu Ruyan. Sa panahong iyon, tahimik na pinakinggan ni Liu Ruyan ang aming interaksyon. Nang tumingin ako, nakita ko siyang may pag-aaral sa aking direksyon. Ngunit hindi na ako natatakot na ma-expose dahil matagal na ang nakaraan. Araw-araw akong nasa bahay at si Liu Ruyan ang nagluluto. Ngayon, marami akong natutunan sa pagluluto. Ibang-iba sa dati. Tama, pagkaraan ng ilang sandali. Tinigil ni Liu Ruyan ang kanyang pagsubok at malamig na sinabi, simula ngayon, ikaw na ang bahala sa tatlong pagkain ni Chen Chen. Ganito, sinimulan ko ang aking karera bilang pribadong tagapagluto. Hindi lang mataas ang sweldo, kundi nakakasama ko pa ang aking anak. Halos saan man pumunta si Liu Ruyan, kasama niya si Chen Chen. Kapag siya'y nagtatrabaho, nakaupo lang si Chen Chen sa tabi at naglalaro. Hanggang sa isang araw, dala ko ang mga sangkap sa lumang bahay, at natuklasan kong wala si Liu Ruyan. Si Chen Chen at ang katulong lang ang naroon. Hindi ako nag-isip ng marami, inakala kong may importanteng bagay. Ngunit nang pakainin ko si Chen Chen, narinig ko siyang nagtanong sa akin, ano ang layunin? At isang bata, nasa isang mayamang pamilya. Mayroon akong misyon sa libro na kailangang tapusin, ngunit hindi ko kayang maging makasarili at hayaang siya'y maging biyudo habang buhay. Kaya't anuman ang mangyari, ang diborsyo ay tila isang normal na bagay. Naisip ko. Sumagot kay Chen Chen, sinabi kong ang diborsyo ay. Si nanay ay hahanap ng isang tito, at kayo ay maninirahan ng magkasama. Nang marinig ito ni Chen Chen, umiling siya at sinabing, ayaw ko ng tito, gusto ko si tatay. Nagulat ako, at malapit nang magsabi pa, nang may dumating na boses ng lalaki mula sa labas ng pinto. Chen Chen, tingnan mo kung anong bagong laruan ang binili ko para sa'yo. Sabay kaming lumingon ni Chen Chen. Nakita namin ang isang lalaking payat ang pangangatawan, nakatayo sa pintuan. Bahagyang nakayuko ang kanyang balikat. Makitid ang kanyang mga mata, at kahit may ngiti sa kanyang labi, hindi ito umaabot sa kanyang mga mata. Habang nagsasalita, inilagay ng dalawang alalay sa likuran niya ang ilang malalaking bag ng regalo sa sala. Ang lalaki ay tahimik na tumingin sa akin, at tinanong, bagong katulong. Wala kang dapat gawin dito, umalis ka na. Puno ng ngiti ang kanyang mukha kay Chen Chen. Magandang umaga, Chen Chen. Isama kita ni Tito sa paglalabas. At ginusto na niyang isama si Chen Chen. Nang makita ito ni Chen Chen, tila gusto niyang magalit, ngunit naalala niyang hindi siya pwedeng maging isang batang palaaway. Kaya't pinigilan na lang niya ang sarili. Nakita kong namumula ang kanyang mukha sa pagpipigil at kumunot ang aking noo. Pinagtanggol ko si Chen Chen, "Uy, bago ka magtanong sa iba, pakiusap ipakilala mo muna ang iyong sarili. Sino ka ba? Kilala ka ba niya para isama mo siya?" Ngumiti ng malamig ang lalaki at sinabi, Ako si Itoshiro, ang nobyo ni Liu Ruyan.
Bago pa man matapos ang kanyang salita, narinig namin ang boses ni Liu Ruyan mula sa likuran. Ano bang sinasabi mo? Pinigilan ni Itoshiro ang kanyang pagsasalita, at pagkatapos ay mahinang sinabi sa akin. Pasensya na, hindi pa namin pinaplano na ilantad ito. Sana ay lihim mo itong itago. Sinabi niya at hindi na siya nag-abala pa, tumayo at umupo sa sopa. Pagkatapos, dumating din ang mga magulang ni Liu. Umupo sila sa katabing sala. Tila pinag-uusapan ang mga detalye ng kasunduan. Sinamahan ko si Chen sa pagkain at naglaro sandali. Balak ko nang umalis. Ngunit nang tumayo ako, dumating muli si Itoshiro sa kainan. Umiti siya, naiwan ko ang aking cellphone dito, kukunin ko lang. Hindi ko ito pinansin, isinuot ang aking jacket at naghanda ng umalis. Pagdating ko sa pintuan, narinig ko si Itoshiro sa kainan na nagsasabi, kakaiba, nasaan ang cellphone ko? Bakit wala na? Lumubog ang aking puso at lumingon ako. Sinabi ng katiwala, huwag kayong mag-alala, ang cellphone ay naiwan sa kainan. Baka nahulog ito sa kung saan. Ngunit nang maghanap ang lahat, hindi ito natagpuan. Nagkunwaring nag-aalinlangan si Itoshiro, ang mga tao lang sa kainan ay si Chen at ang katulong na yon. Sinabi niya, naunawaan ng katiwala ang kanyang ibig sabihin at tumingin sa akin. Ang isa ay nobyo ni Liu Ruyan, ang isa ay isang upahang manggagawa lamang. Mabilis na nalaman ng katiwala kung sino ang dapat paboran. Magalang niyang sinabi sa akin, Ember Jiang, nakita ba ninyo ang cellphone ni ito? Iniling ko ang aking ulo ng mainit. Bahagyang umiti si Itoshiro at saka magalang na sinabi. Ember Jiang, huwag ka munang umalis. Pakiusap, tingnan mo kung nagkamali ka ng kuha ng cellphone ko. Pumikit ako ng mata at hindi napapansing hinawakan ang aking bulsa. Nasa loob nga ang isang cellphone. Nang makita ni Itoshiro na seryoso ang aking mukha, agad siyang lumapit sa akin. Pinisil ko ang aking mga kamay, nag-iisip ng mabilis na solusyon. Ngunit bago pa ako makaisip, dumating ang dalawang alalay at hinawakan ako, direktang hinanap ang aking katawan. Para akong isang kriminal na nahuli, lahat ng dala ko ay nasamsam. Ang cellphone ay nahukay. Nahanap na, itinaas ng alalay ang cellphone at ibinigay kay Itoshiro. Gayunpaman, tumakbo si Chen at ang kanyang atensyon ay naakit ng ibang bagay. Itinuro niya ang isang pangit na gintong asong palawit sa sulok. Pangit na aso, si nanay ay mayroon din. Tumibok ng malakas ang aking puso, mabilis akong tumingin. Iyon ay isang palawit na nakita namin ni Liu Ruyan noong kami ay nagliligawan. Nagkataong dumaan kami sa isang tindahan. Isang may gintong aso, isa ay may malaking krisantemo. Dahil sa pagiging pangit at kakaiba, binili ko ito at ibinigay ang pusa sa kanya. At ang asong iyon ay palagi kong dala. Pinulot ito ni Chen. Tumakbo siya kay Liu Ruyan at sinabi, Nanay, tingnan mo, magkapares ito ng pusa. Sandali kong nakalimutan ang phone, lahat ng atensyon ko ay napunta sa pendant. Si Liu Ruyan, na bulag, ay kinuha ang pendant at hinawakan ito ng mabuti gamit ang kanyang mga daliri. Pagkatapos, tuluyang nalamig ang kanyang mukha. At tinanong ako, Yung Jiang, saan mo nakuha ang pendant na ito? Habang sinasabi ko sa isip ang tungkol kay Chen, pinilit ko ang aking sarili na ulitin ang parehong dahilan. Binili ko ito sa Pinduoduo, siyam na yuan, libre ang shipping. Gusto mo ba ng link? Kahit ang sistema ay nawalan ng pag-asa para sa akin, sinabi nito. Napakahina mong dahilan. Umuwi na tayo, kuya, maumuwi na tayo. Kung naniwala si Liu Ruyan o hindi ay hindi ko alam, pinisil niya ang kanyang labi at hindi nagsalita. Si Chen ay medyo nalito. At sinubukang makuha muli ang atensyon ng lahat. Umisi siya at sinabing, Ember Jiang. Bakit nasa bulsa mo ang phone ko? Pero walang pakialam kong sagot, hindi ko kinuha. Kung ayaw mo, pwedeng tingnan ang sisi. Ngunit sumagot ang mayordomo, walang hisi sa restaurant. Nagkunot no ako at tumingin sa paligid, totoo ngang walang kamera. Habang nag-iisip, muling nagsalita si Chen. Itinuro niya si Chen. At pagkatapos ay itinuro ang aking jacket. Sa boses na bata pa, sinabi niya, siya ang naglagay. Nagulat si Chen saglit, ngunit agad na huminahon at sinabi. Ano bang sinasabi mo? Bakit ko ilalagay ang phone ko sa bulsa niya? Ngunit hindi sumuko si Chen. At direktang itinaas ang kanyang braso na may suot na relo. Inilapit niya ang relo sa akin at may kinang na sinabi. Naunawaan ko ang ibig niyang sabihin at mumiti. May recording function ang relo mo at nag-record ka lang. Tumango si Chen. At sinabi, sa phone ni Mama, pwedeng panoorin. Pagkatapos, dumiretso siya sa phone ni Liu Ruyan at pinakiusapan itong i-unlock. Tahimik na sumunod si Liu Ruyan. Binuksan niya ang natanggap na recording sa phone. Nang i-play ito, malinaw na nakita ng lahat si Chen nang may tusong mukha na palihim na. Inilagay ang phone sa aking jacket. Sa sandaling iyon, lumabas ang katotohanan. Pumuti ang mukha ni Chen, ngunit ako ay nakahinga ng maluwag. Kung hindi dahil kay Chen,
Hindi ko alam kung gaano katagal bago ko mapatunayan ang aking kawalang sala. Kumindat si Chen. At tila humihingi ng papuri sa akin. Umiti ako at itinaas ang aking hinlalaki, taos pusong sinabi. Ang galing mo, Chen. Pagkatapos noon, hindi ko na nakita si Itencheng. Ang kanyang ginawa noong araw na iyon ay malamang dahil nahihiya siya o dahil sa tingin niya ay. Naapektuhan ko ang kanyang paglapit kay Chen, kaya gusto niya akong siraan upang mawalan ako ng trabaho. Sa huli, ang ginawa niya ay nagdulot sa mga magulang ni Liu na muling pag-isipan ang kasunduang kasal na ito. Sa kabilang banda, nang marinig ni Liu Ruoxue ang tungkol sa insidente, masayang sinabi niya. Sa ngayon, dapat ay gusto na ako ng aking mga magulang. Bukas, dumalo tayo sa hapunan ng magkasama. Naalala ko sa isip ang sistema na nagsasabi, darating na ang mahalagang eksena. Dapat kang dumalo, host. Kaya tumango ako at pumayad. Ito ang unang pagkakataon na lalabas si Liu Ruoxue kasama ako sa publiko. Biglang napatingin sa amin ang lahat. May lumapit at diretsong nagtanong tungkol sa aming relasyon. Marahan akong hinawakan ni Liu Ruoxue sa braso at may ngiting sumagot. Fine ko. Nagulat ang lahat at agad na bumuhos ang pagbati at pagbati. Hanggang sa matapos ang hapunan, walang nangyaring mahalagang eksena. Hindi ako nakatiis at tinanong ang sistema. Ano ba talaga ang mahalagang eksena ngayon? Sa oras na yon, may kaguluhan sa pintuan. Nasasabik na sinabi ng sistema, andyan na, pasok na ang bida. Tumigil ako. Nang sumunod na segundo, tumingin ako sa pintuan at sa wakas ay nakita ko ang bida na binanggit ng sistema. Nakasuot siya ng trench coat, mukhang nagmamadaling dumating mula sa malayo. Nakatayo siya sa pintuan. Matagal na nakatingin kay Liu Ruoxue, at sa huli ay malungkot na sinabi, Ruoxue. Bumalik na ako. Ang lamig sa pagitan ng bida at ng pangunahing babae ay natapos sa pag-uwi ng bida. At ako, bilang kapalit, ay malapit nang mawala. Dahan-dahang. Binawi ni Liu Ruoxue ang kanyang kamay mula sa aking palad at tumingin sa bida. Iniutos ng sistema. Magsipag-arte ka. Magpakahirap, magmukhang masakit, maging mababa. Mas mabuti kung luluhod ka para pigilan siya. Nagulat ako at sumagot, oh. Ngunit masyadong sobra ang pagluhod, kaya sa halip ay yumuko ako ng malalim kay Liu Ruoxue at sinabi, Ruoxue. Pakiplease po, manatili kayo. Si Liu Ruoxue ay natigilan pero hindi pa rin ako tinitignan. 302 pagkatapos, tumakbo siyang parang wala lang, dumiretso sa yakap ng bida. Sa sandaling iyon, 303 lahat ng mga matang naghihintay ng eksena ay napunta sa akin. Habang pinapanood ang dalawang magkahawak kamay, 304 pumunta sa kwarto sa itaas. Tinanong ko ang sistema, dapat ba akong umiyak ng todo ngayon? 305 sumagot ang sistema, hindi, kailangan mong magdilim ang loob ngayon. 306 at direktang lagyan ng droga ang pangunahing babae, tanong ko. Pagkalipas ng 10 minuto, 307 palihim akong pumunta sa likod ng kusina, kung saan nakalagay ang mga ihahatid sa bawat kwarto. May dala akong room card namin ni Liu Ruoxue sa bulsa. 308 inilabas ko ito para makita kung aling kwarto. Ngunit nang maramdaman ko ang bulsa, may natagpuan akong isa pang room card ni Liu Ruyan. 309 dahil umorder ako ng bagong receipt, dapat ay ibibigay ko ito sa kanya. Dumalo rin siya sa piging na ito. 310 kaya ibinigay niya sa akin ang room card, para pumunta ako doon at hanapin siya. Sa sandaling iyon, 311 tiningnan ko ang dalawang room card, pinilit kong alalahanin kung alin ang kay Liu Ruoxue. 312 habang nag-isip, parang may papasok sa pinto. Dali-dali akong pumili ng isa base sa memorya. 313 mabilis kong ibinuhos ang droga sa bote. Paglabas ko, naghintay ng sandali. Nagmamadaling sabi ng sistema, 314 na ngayon, halos epektibo na ang droga. Pumunta ka sa kwarto at hanapin ang pangunahing babae. Ngunit nang itulak ko ang pinto ng kwarto, 315, hindi ko inaasahan na makakabangga ako kay Liu Ruyan na hindi maayos ang damit. Ang kanyang pisngi ay may mapusyaw na pamumula. 316 na nagugulo ang kanyang paghinga, sa sahig ay mga basag na baso ng alak. Bakit si Liu Ruyan? 317 walang ekspresyon akong umatras, at walang ekspresyong gusto kong isara ang pinto. Sa susunod na segundo, 318 bigla siyang bumagsak sa aking yakap, nakikipaghabol sa akin ng walang tigil. Sumigaw ang sistema, 319 hindi, mali ang kwarto mo. Halos umiyak ako sa paghihirap. 320 noong oras na yon, sobrang emergency, hindi ko na matukoy ng tama ang room card. Bago ko pa matapos sabihin sa sistema, 321 si Liu Ruyan ay namamaos na nagsabi, Ginoong Jiang, sa puntong ito. 322 kailangan kong tumapang at sabihin, dinalhan ko kayo ng bagong reset. 323 pagkasabi, si Liu Ruyan ay hindi agad sumagot. Medyo lasing na siya ngayon.
324 dagdag pa ang purong natural na walang halong droga mula sa sistema, hindi na malinaw ang kanyang isip ngayon. 325 ang kanyang katawan na dumikit sa akin ay lalong umiinit. At ako, naaamoy ko ang pamilyar na amoy sa kanya. 326 nakikita ang kagandahang nasa harap ko, hindi maiwasang maging makati ang puso. Dahil noong una, hindi ko napigilan ang sarili ko. 327 ay dahil sa extra na ito, sobrang ganda talaga. Basta't nasira ko na ang misyon na lagyan ng droga ang pangunahing babae. 328 tama na, susuko na lang ako. Kaya lumapit ako sa kanya. 329 ginagaya ang tono noong una ko siyang kulitin. Hinawakan ko ang kanyang baba at minisyan. Sinta, 330, nasasaktan ka ba ngayon? Ang mga mata ni Liu Ruyan, walang direksyon at walang pokus. 331 nakatitig sa hangin, may kakaibang pakiramdam na madaling apihin. Kaya hinila ko siya at pinaupo sa tabi ng kama. 332 inilagay ko ang braso ko sa kanyang balikat. Si Liu Ruyan ngayon ay magulo ang isip, naririnig ang pamilyar na tono. 333 sa kanyang pagkalito. Inakala niyang nananaginip na naman siya, na bumalik na naman sa nakaraan. 334 nanginginig siyang pumikit, masakit at pinipigilang sumandal sa aking balikat. Takot na mabasag ang panaginip na ito. 335 hanggang sa hindi sinasadyang sumagi ang aking ngipin sa kanyang labi, nagdulot ng matinding kirot. 336 si Liu Ruyan ay biglang nagising. Hindi ito panaginip. 337 sa susunod na segundo, isang matalim na piraso ng baso ang dumikit sa kanyang leg. 338 namumula ang mukha ni Liu Ruyan, bawat salita ay binibigkas. Jiang Baida, 330 paano mo nagawang gayahin ang aking asawa? Nagulat ako sa biglaang pagkilos niya. Magandang balita, 340 hindi pa ako nahuhulog sa pagkakakilanlan. Masamang balita, itinuturing ako ni Liu Ruyan na masamang tao na sadyang lumalapit sa kanya. 341 itinaas ko ang dalawang kamay ko, tuyot na nagpaliwanag, hindi ako gumagaya. 342 mahigpit niyang kinagat ang ibabang labi at sinabi, hindi. Pareho ang mga gusto at ayaw. 343 pareho ang mga sinasabi, kahit ang tono ng pagsasalita ay pareho. 344 sa dami ng mga gumagaya. Jiang Baida, ikaw talaga ang may pinakamagaling na paraan. 345 posible bang ako mismo ang totoo? Ngunit kulang pa ako ng isang misyon ngayon, hindi ko pa siya masasabi ng totoo. 346 si Liu Ruyan ay nanginginig sa galit, nawalan na rin ng kontrol ang kanyang kamay. Sa susunod na segundo, 347 ang piraso ng baso ay sumagi sa leg. Halos reflex na, nakaramdam ako ng matinding sakit. 348 sa isang matinding pag-ikot ng kamay, dapat ay tataboy ako sa kanyang kamay, ngunit sa isang pumutok na tunog, 349 diretso itong tumama sa kanyang mukha. Pagkatapos, si Liu Ruyan ay bumitaw, 350 humugot ng malalim. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo at parang walang nakikitang sumugod sa yakap ng bida, saglit. Lahat ng mga matang nanonood ay napunta sa akin, habang nakita ko ang dalawa na direktang magkahawak kamay. Pumunta sa silid sa itaas, tinanong ko ang sistema, dapat ba akong umiyak ngayon? Sumagot ang sistema, hindi, ngayon kailangan mong maging kontrabida. At saka direktang lagyan ng droga ang bida, sinabi kong mabuti, pagkaraan ng 10 minuto. Palihim akong pumunta sa kusina, mayroong mga bagay na ibibigay sa bawat silid, nasa bulsa ko ang mga susi ng kwarto namin ni Liu Ruoxue. Inilabas ko upang tingnan kung aling silid, ngunit nang hawakan ko ang bulsa, natuklasan kong mayroon pa ring susi ng kwarto ni Liu Ruyan. Dahil nag-order ako ng bagong tagapagluto, dapat ay ibibigay sa kanya, at siya ay dumalo rin sa piging na ito. Kaya ibinigay niya sa akin ang susi ng kwarto, para puntahan ko siya doon, ngayon. Tiningnan ko ang dalawang susi, sinikap kong alalahanin, alin ba ang kay Liu Ruoxue. Habang nag-iisip, may tila pumapasok sa pintuan, mabilis akong pumili ng isa ayon sa memorya. Mabilis na ibinuhos ang gamot sa bote ng alak, lumabas ako, at naghintay ng ilang sandali, biglang dumating ang sistema ng nagmamadali. Ngayon epektibo na ang gamot, pumunta ka na sa silid ng bida, ngunit nang itulak ko ang pinto. Bigla akong nakabunggo kay Liu Ruyan na hindi maayos ang suot, ang kanyang pisngi ay may bahid ng pula. Ang paghinga ay magulo, sa sahig ay ang basag na baso, bakit si Liu Ruyan? Walang ekspresyon akong umatras, pagkatapos ay walang ekspresyong sinubukang isara ang pinto, sa susunod na sandali. Bigla siyang sumugod sa aking mga bisig, nakakapit sa akin, sumigaw ang sistema. Hindi, napagkamalan mo ang silid, halos maiiyak ako. Noong panahong iyon, masyadong nagmamadali,
hindi ko na matukoy ang mga susi, hindi pa ako tapos magsalita sa sistema. Si Liu Ruyan ay paos na nagsabi, Ginoong Jiang, sa ganitong kalagayan. Kailangan kong magpakatapang at sabihin, dadalhin ko ang bagong menu para sa inyo. Pagkatapos sabihin, si Liu Ruyan ay hindi sumagot, siya ay bahagyang lasing. Dagdag pa ang purong gamot na walang natural na sangkap na ibinigay ng sistema, ngayon ay wala na siyang malay. Mas lalong umiinit ang kanyang katawan na dumidikit sa akin, at ako, nang aamoy sa pamilyar na amoy ng kanyang katawan. Tumingin sa kagandahang nasa harapan, hindi ko maiwasang muling manabik, dahil noong una ay hindi ko napigilan ang aking sarili. Dahil sa sobrang ganda ng random na taong ito, anyway, ang gawain na lasunin ang pangunahing babae ay nagulo ko na. Kaya nagdesisyon akong sumuko na lang at lumapit sa kanya. Ginaya ko ang tono ng dati kong pang-aasar, hinawakan ang baba niya at mumiti sabay sabi, Mahal. Nahihirapan ka ba ngayon? Ang mga mata ni Liu Ruyan ay walang pokus at nakatitig sa hangin. Parang may kakaibang madaling maapi ang pagkakakita ko sa kanya, kaya hinila ko siya paupo sa tabi ng kama. Inikot ko ang braso ko sa balikat niya. Si Liu Ruyan ay naguguluhan ngayon, narinig ang pamilyar na tono. Sa isang iglap, naisip niya na nananaginip na naman siya, na bumalik na naman sa dati. Nanginginig siyang pumikit, masakit at pigil na sumandal sa balikat ko, takot na masira ang panaginip na ito. Hanggang sa hindi sinasadyang matamaan ng ngipin ko ang labi niya at nakaramdam siya ng hapdi. Biglang nagising si Liu Ruyan, hindi ito panaginip. Sa susunod na sandali, isang matalim na piraso ng salamin ang dumampi sa leg ko. Namumula ang mukha ni Liu Ruyan, binigkas ang bawat salita, Jiang Baida. Paano mo nagagawang gayahin ang asawa ko? Nalito ako sa biglaang pagkilos niya. Magandang balita, hindi pa ako nahuhuli. Masamang balita, itinuturing ako ni Liu Ruyan na masamang tao na sinadyang lumapit sa kanya. Itinaas ko ang dalawang kamay ko at tuyong ipinaliwanag, hindi ako nanggagaya. Mahigpit niyang kinagat ang ibabang labi at sinabing, hindi. Pareho kayo ng gusto at ayaw. Pareho ng mga nakasanayan at maging ang tono ng pananalita. Sa dami ng mga manggagaya, ikaw, Jiang Baida, ang talagang pinakamagaling. Posible bang ako mismo? Ngunit may kulang pa akong gawain kaya hindi ko maamin sa kanya. Nanginginig sa galit si Liu Ruyan na wala ang kontrol niya. Sa susunod na sandali, nahagis ang salamin sa leg ko. Halos likas na reaksyon, nasaktan ako sandali. Mabilis akong kumawag, dapat ay tinataboy ang kamay niya, ngunit isang malakas na paw ang narinig. Diretso kong hinampas ang mukha niya. Pagkatapos, binitawan ni Liu Ruyan ang kamay. Huminga siya ng malalim, akala ko nasaktan ko siya, tanong ko na may pagkakonsensya. Nasaktan, ngunit tila hindi pa rin lumingon si Liu Ruyan at muli siyang dumikit sa aking palad. Tumahimik ang sistema ng matagal at sinabing malinaw naman. Host, nasarapan ka sa pagpalo sa kanya. Nainis ako. Parang nag-aaway ang rason at likas na ugali ni Liu Ruyan. Pagkalipas ng ilang segundo, itinulak niya muli ang aking kamay. Sumigaw siya ng histerikal, tawagin ang doktor. Lumayas ka. Nang gabing iyon, mabilis na dumating ang doktor. Pagkatapos magmulat ni Liu Ruyan, nagmumug siya ng ilang beses dahil sa pagkasuklam. Hindi mapigilan ang galit na bumubulwak sa loob niya. Pakiramdam niya ay marumi na siya. Paano siya makakaharap kay Jiang Baida sa ganitong maruming katawan? Paano kung kasuklaman siya nito sa impyerno? Tumanggi siya sa sunod-sunod na arranged marriages. Bakit laging may mga taong may masamang balak sa kanya? Pagkatapos ng araw na yon, tinanggal ni Liu Ruyan si Jiang Baida. Kahit anong pagsusumamo ni Chen, hindi siya nagpabago. Nang kalaunan, napagod si Chen sa pag-iyak at dinala ng katulong para matulog. Umupo si Liu Ruyan sa silid-aklatan. Muling kinuha ang litratong itinatago sa kanyang dibdib, marahang hinahaplos. Muli siyang nakaramdam ng matinding hapdi sa kanyang mga mata. Di nagtagal, dumating si Liu Ruoxue na may dalang isang pinggan ng pastries. Sinabi niya, Ate, ginawa ko lang ito. Subukan mo. Isinara ni Liu Ruyan ang litrato sa mesa, pinakalma ang kanyang emosyon, at kinuha ang pinggan. Habang kumakain siya ng pastries, inayos ni Liu Ruoxue ang mga nakakalat na papel sa mesa. Sa paggalaw, hindi sinasadyang naitapon ang isang pirasong papel. Bulag si Liu Ruyan, kaya hindi niya ito napansin. Hindi rin ito pinansin ni Liu Ruoxue. Kinuha niya ang bakanteng pinggan at aalis na sana, ngunit ang papel ay lumutang sa paanan niya. Sa gilid ng kanyang paningin, may nakita si Liu Ruoxue na tila isang pamilyar na mukha, ngunit wala na ang litrato sa tabi. Biglang tumaas ang boses ni Liu Ruyan, ibalik mo sa akin. Hindi pa siya natatapos. Nagtaka si Liu Ruoxue, Ate, bakit may litrato ka ng boyfriend ko? Naputol ang boses ni Liu Ruyan. Tinignan ni Liu Ruoxue ang masayang ngiti ng lalaki sa litrato at nagpatuloy sa pagtatanong. Kailan niya ito pinakuha? Hindi ko pa ito nakikita. Matagal na katahimikan. Narinig ni Liu Ruyan ang sarili na mahinahong nagtanong, sinong boyfriend ang sinasabi mo? Natural na sagot ni Liu Ruoxue. Si Jiang Baida nga.
Originally, bumalik na ang aking unang pag-ibig. Gusto ko na siyang hiwalayan pero mahal na mahal niya ako. Halos lumuhod na siya para huwag akong makipag-break. Hindi ko na alam ang gagawin. Ate, bakit bigla kang tumahimik? Ang natitira na lang sa misyon ko ay itong huling hakbang. Kaya nagpanggap akong hindi na pumasok sa trabaho, nagmumukhang desperado na huwag mawala si Liu Ruoxue. At paminsan-minsan ay lumalapit sa bida para mangasar. Ngunit sa pagtatakip silim na ito, noong lalabas na sana ako para guluhin muli si Liu Ruoxue. Lumitaw si Chen Chen na matagal ko nang hindi nakita sa aking pintuan. Kasama niya ang isang katiwala. Nang makita ako ni Chen Chen, namula agad ang kanyang mga mata, sumiksik sa aking dibdib at nauutal na nagsabi, "Huhu, Tio Jiang, miss na miss kita." Sa tabi, sinabi ng katiwala, "Ginoong Jiang, ako ang bagong katiwala. Nagpumilit ang binatang Ginoo na puntahan kayo." Binuhat ko si Chen Chen, kinurot ang kanyang pisngi, at sinabi, "Okay lang, hindi kayo nakakaistorbo." Pagkaalis ng katiwala, umiti ako at sinabi, "Bata, hindi ka pa kumakain ng hapunan, di ba? Lutoan kita." Sumunod siya sa akin ng sunod-sunod, "Sasabayan kita, Tio Jiang." Pagkatapos kumain, pinanood ko siya ng cartoons. Napagod si Chen Chen. Sumandal sa akin, at unti-unting inantok. Kinuha ko ang kumot. Binalot siya ng mabuti. Sa kanyang antok, parang nanaginip siya at bumulong. "Tatay, tatay." Natawa ako ng marahan at bumuntong hininga. Sa oras na yon, may tumunog na kampana sa pinto. Binuksan ko ito at nakita ko si Liu Ruyan na nakatayo sa labas. Naaalala ang nangyari noong gabing iyon, wala akong masabi, magalang lang na nagtanong. Sinusundo ba si Chen Chen? Ngunit sa pagkakataong ito, nakatayo siya roon ng matagal, hindi nagsasalita. Nakatitig ang kanyang maulap na mga mata sa akin, hindi gumagalaw. "Emerald Liu?" Matagal bago sumagot si Liu Ruyan, paos ang boses. Lumingon ako para papasukin siya. Pero tumayo lamang siya sa kinatatayuan, sinabing, "Hindi ako makakita. Maaari mo ba akong alalayan? May kakaiba akong pakiramdam." Ngunit nilapitan ko siya at inalalayan. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang kamay sa aking palad. At isinabit ang kanyang mga daliri sa akin, mahinahong sinabi, "Mas maginhawa ito." Ang kanyang kamay ay mahigpit na humahawak sa aking kamay at ang temperatura ay lalong tumataas, hindi ako komportable at gumalaw ako. Subalit lalo niyang hinigpitan ang hawak. Nang maiupo ko siya sa sopa, nagtanong ako ng formal. "Gusto mo bang uminom ng tubig?" Hindi ko inaasahan na tumango siya at nagsabing, "Sige." Lalong naging kakaiba ang pakiramdam ko. Ang galaw niya sa pag-inom ay elegante pero napakabagal. Nag-antay ako ng matagal pero hindi ko pa rin siya nakita na matapos. Sa sandaling iyon, isang malakas na kulog ang narinig sa labas at pagkatapos ay nagsimulang umulan. Tiningnan ko ang hula ng panahon. Saka ko lang nalaman na may malakas na bagyo ngayong gabi. Narinig ni Liu Ruyan ang ulan sa labas, sa wakas ay naubos niya ang tubig sa kanyang tasa. Mahinang tanong, umulan na? Tiningnan ko ang mag-ina sa harapan ko. Ang isa ay bulag, ang isa ay 2 taong gulang lamang, hindi ako mapalagay na hayaan silang umuwi sa gitna ng ulan. Nag-alinlangan ako ng ilang sandali, pagkatapos ay nagtanong, "Kung gayon, gusto ba ninyong manatili sa akin ngayong gabi?" Si Liu Ruyan ay tilang umiti ng kaunti, ngunit ito ay kumislap at nawala, mabilis na inakala kong nagkamali ako ng tingin. Tumango siya at mahinahong nagsabi, "Kung gayon, abala na kayo, Ginoong Jiang." Sa gabi, natulog sina Liu Ruyan at Chen Chen sa akin. Humiga ako sa kama ng pangunahing silid. Kinakalkula na isang plot point na lang ang kulang, kung matapos ko lang ito. Matatapos na ang gawain. Habang nag-iisip, unti-unti akong nakatulog. Ngunit sa panaginip, naramdaman ko ang isang bagay na parang baging na pumulupot sa akin. Ang mainit na hininga ay nagwiwisik sa aking leg. Hindi ako komportable at umikot ako, ngunit mabilis na bumalik ang baging. Ang baging na yon ay dumapo sa aking mukha. Dahan-dahan at maingat na kumalat sa aking mga mata at kilay, mula sa kilay hanggang sa ilong, hanggang sa tenga. Sa wakas ay dumating sa bibig. Nainis ako ng husto at iwinagayway ang aking kamay. Sa susunod na segundo, isang malambot na bagay ang dumikit, ang pamilyar na pakiramdam ay agad nagbalik sa akin sa nakaraan. Sa gitna ng naghahalong paghinga, halos likas kong binuksan ang kanyang mga ngipin at labi. Sinakop ang mga teritoryo. Ang dugo ni Liu Ruyan ay kumulo, ang kanyang tuyong mga mata ay muling sumakit. Ngunit sa pagkakataong ito ay may kasamang nakakapanginig na kasiyahan, Jiang Baida, buhay pa si Jiang Baida. Ang pagkaunawang ito ay halos nagpaiyak sa kanya ng dugo at luha. Pagkagising ko sa umaga, hinawakan ko ang aking mga labi. Medyo masakit, nakagat ba ako ng lamok? Pagkabangon, natuklasan ko na sina Liu Ruyan at Chen Chen ay umalis na at nakahanda na ang almusal sa mesa. Hindi na ako nag-isip pa. Kumain at lumabas. Kailangan ko lang tapusin ang huling gawain ngayon at tuluyan na akong mawawala.
Sa panahong ito, madalas akong bumulong ng masasakit na salita sa bida, at ngayon ay kailangan ko pang sadyang saktan ang sarili ko. Pagkatapos ay mahulog sa hagdan at akusahan ang bida na siya ang tumama sa akin. At sa pagkakataong ito, ilalabas ng bida ang lahat ng recording ng aking mga masasakit na salita, upang tuluyan akong mabigo sa paningin ni Ryuru Oksue. Sa wakas ay iwan niya ako at matatag na pipiliin ang bida. Sinunod ko ang plano ng sunod-sunod. Hanggang sa mahulog ako sa hagdan at mabali ang aking ulo, lahat ay maayos. Ngunit nang ipalabas ng bida ang aking mga masasakit na salita, si Ryuru Oksue ay hindi agad nagsabi ng hiwalayan tulad ng sinabi ng sistema. Tumingin siya sa akin na may mukhang puno ng pagmamahal at nag-alinlangan na tinanong ako. Talaga bang sinaktan ka niyong tao? Malungkot akong tumango. Ang bida na si Biyun Tao ay nagpakawala ng kanyang aura. At matapos sabihin ang kanyang mga masasayang salita sa akin, sinabi niya, maaari nating tingnan ang sisi. Ngunit sa susunod na segundo, may nagsalita ng mahina, ang tao sa likod ng club na ito ay napakataas ng katayuan. Maaaring hindi nila tayo papansinin. Natahimik si Biyun Tao. Sa sandaling iyon, narinig ang yapak sa likuran. Sabay kaming lumingon, at nakita namin ang manager ng club na ito at ang mga tauhan, na parang mga bituin na pumapalibot kay Ryuruyan habang siya ay lumalapit. Inutusan niya ang isang tao sa tabi. Kunin ang nigi footage. Si Ryuru Oksue na nakatingin sa kanya at sa manager ay nagulat at nagsabi, "Ate, ikaw din ang namamahala sa club na ito." Sumigaw ang sistema. Tigil, 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 lumalabas na ang babaeng kontrabida. Ngunit wala akong panahon para pansinin yon. Gusto ko lang agad tapusin ang huling plot point. Di nagtagal. Nakuha na ang nigi footage. Malinaw na nakita ng lahat na sadyang ako ang nahulog sa hagdan. Sa simula hanggang sa wakas, hindi ako hinawakan ni Biyun Tao. Si Ryuru Oksue ay tuluyang nabigo sa akin. Hindi niya ako tiningnan, Jiang Baida, hindi ko inaasahan na napakasama mo. Maghiwalay na tayo, huwag na tayong magkita muli. Di nagtagal. Si Biyun Tao, parang isang nanalo, ay umalis kasama si Ryuru Oksue. Ang mga taong nanonood ng eksena ay nagsalita ng paismong dalawang salita tungkol sa akin, at umalis din sa wakas, binati ako ng sistema sa aking isipan. Nakita ko si Ryuruyan na nakatayo pa rin sa hindi kalayuan at lumapit siya sa akin. Inamoy niya ang amoy dugo sa akin at bahagyang natawa, Jiang Baida. Bakit ka nagiging ganito kaawa? Tumibok ng malakas ang puso ko, takot na tumingala. At nakita ko ang mukha niyang madilim, dahan-dahang nagtanong, ganito mo ba talaga gusto ang kapatid ko? Hindi ko alam kung bakit, naalala ko ang unang babala ni Ryuru Oksue sa akin. Kamamatay lang ng asawa ng ate ko at sa sobrang pag-iyak ay nabulag siya. Ngayon ay sobrang baliw na ang balo. Huwag mo siyang gambalain. Namamanhid ang anit ko, mabilis na tumawag sa sistema. System, tulong. Pakialaman naman ang babaeng kontrabida nyo. Bumuntong hininga ang sistema. Host, bahala ka na sa sarili mo. Sa gitna ng kaguluhan. Sinubukan kong magpakatanga. Haha, ano po bang sinasabi nyo, inaliw? Mahinahong dagdag ng sistema. Kanina ko lang nakita na nagtagumpay ka sa iyong gawain. Kaya tinanggal ko na ang hadlang na inilagay kay Ryuruyan. Ako? Sabi ng sistema. Ibig sabihin, maririnig na niya ang totoo mong boses ngayon. Tuluyan na akong nawalan ng pag-asa. Pagkatapos, pumunta muna kami sa ospital para lagyan ng cast ang nabaling braso. At pagkatapos ay umuwi sa pribadong apartment ni Ryuruyan. Sa madilim na kwarto, maputla ang mukha kong nagsabi. Nabali na ang buto ko, bulag ka ba? Pagkasabi, naalala ko. Na totoo nga siyang bulag. Ikinaway ni Ryuruyan ang kanyang daliri. Basta hindi nabali ang baywang, tuloy lang. Wala akong masabi. Kinabukasan, binago na ni Chen ang tawag sa akin, tatay na. Makalipas ang ilang araw, dumating ang isang bonus, at tinanong ako ng sistema kung gusto ko nang bumalik sa totoong mundo. Nang makita niyang nagdududa ako, sa wakas ay nagkibit balikat siya, sige. Bibigyan kita ng pintuan ng paglalakbay para makapaglakbay ka sa dalawang mundo kahit kailan. Ngayon, pwede ka pang humiling ng isa pang nais. Nang marinig kong pwede na akong magpunta sa totoong mundo at sa mundo ng libro ng walang sagabal, sa wakas ay nasiyahan ako. Inumin mo itong gamot para sa paningin. Sa lalong madaling panahon ay gagana na ito. Sana maging masaya ka lagi, host. Paalam. Dahan-dahang gumaling ang mata ni Ryuruyan, sa una ay nakakakita lang siya ng malabong anyo. Dahil hindi siya nakikita ni Jiang Baida. Hindi niya ito napigilang isuot ang iba't ibang damit na dati ay hindi nito gustong suotin. Hanggang isang araw. Nagmulat ito ng mata, at si Jiang Baida ay yakap siya, nakapikit at mahimbing na natutulog. Kumurap si Ryuruyan, parang hindi makakita, tahimik na tiningnan si Jiang Baida ng matagal. Pagkagising ni Jiang Baida, nagunat siya, hindi pa nagmulat ng mata ay niyakap at hinalikan muna siya.
Sabi niya, magandang umaga. Nakatitig lang si Liu Ruyan. Tinanong ni Jiang Baida, bakit, parang may demonyo sa mata mo? Pagkasabi, sa wakas ay napansin niya ang kumikinang na mata ni Liu Ruyan. Tumindala si Liu Ruyan at nakita ang masayang ekspresyon ng lalaki. Masayang sumigaw si Jiang Baida, Liu Ruyan. Nakakakita ka na sa wakas. Si Liu Ruoxue, sa totoo lang, alam niya na lihim na nagbanta si Jiang Baida kay Biyuntao. Alam ni Liu Ruoxue yon. Nalungkot siya at pumunta kay Liu Ruyan para magreklamo, ay, ano ang gagawin natin, ate? Sobra na si Jiang Baida, ano ba ang ibig niyang sabihin? Mahinahong sabi ni Liu Ruyan, ngayon ay kaya niyang manloko sa pamamagitan ng matatamis na salita, bukas ay kaya niyang lokohin ang ibang babae. At pati na rin pabayaan ang asawa at anak. Takot na sabi ni Liu Ruoxue. Tama ka, ate. Kaya noong araw na yon, nang malaman ni Liu Ruoxue na hindi lang pinagtaksila ni Jiang Baida si Biyuntao, kundi niloloko rin siya, direktang sinabi niya, makipaghiwalay na tayo, Jiang Baida. Pagkalipas ng ilang panahon, nakita ni Liu Ruoxue sina Jiang Baida at Liu Ruyan na magkahawak kamay at tahimik na natahimik. Dumating ang huli na pagsisisi at galit kay Liu Ruoxue, na mula ang mukha niya at nagtanong, ate, hindi ba sinabi mo na siya ang pinakamahusay manloko? Umiti si Liu Ruyan, kung ako lang ang lilinlangin niya. Sasang-ayon ako. At saka, iba ako sayo. Ngayon ay tunay kaming nagmamahalan. Sa susunod na linggo, dumalo ka sa kasal ko at ng asawa ko.